sa mga ospital sa Amerika kapag ang pasyente ay nagsasabi na wala na silang lakas at parang mamamatay na sinasabi nila na kumain at uminom ng anumang makapagbigay ng lakas. Ang paggamot habang kumakain at umiinom ng ganitong na bagay ay natural lamang. Sa ganitong paraan, ang buong katawan ay magiging malakas at lahat ay mabuti. Pero kakaiba sa Pilipinas, kapa ang mga pasyente ay nagsabi ng ganitong masalita, sinasabi ng mga doktor na huwa na nilang gawin iyon, kaya hindi ko ito maintindihan. Ang mga subscriber ng Gintong Kalusugan, kamusta kayo? Ako po si Dr. Rodrigo Lim mula sa College of Medicine ng University of the Philippines at mula sa University of California School of Medicine sa Amerika. Bukod sa mga kilalang paggamot, maraming kailangan ng mga supplementary o adjunct therapies dahil lahat ng paggamot ay may toxicity. Sa mga ospital sa Amerika ngayon ginagamit na nila ang katulad ng tradisyonal na gamot dahil nalaman nilang kahit ang modernong gamot ay hindi sapat at ang magamot na ipinasasalup ng libu-libong taon ay makakatulong. Kaya naman lubos nilang pinagtibay iyon. Kapag nakaroon ng chemotherapy, ang digestive system ay naapektuhan kaya nakakaroon ng pagduduwal at iba pa. Ang matasaa at ganitong mabagay ay mabuti kaya patuloy na iniinom. Katulad sa Harvard, ginagamit nilang katulad ng tonic drinks o herbal teas habang nagpapagamot at kapag sinabi ng pasyente na wala na silang lakas at parang mamamatay na sinasabi na kumain at uminom ng anumang makakapagbigay ng lakas. Kung mabuti ang ginseng, pinapayuhan nilang kumain ng ginseng at lahat na iyon. Pero kakaiba sa Pilipinas kapag ang mga pasyente ay nagsabing ganitong masalita, sinasabi nga doktor na huwag na nilang gawin, iyon kaya hindi ko ito maintindihan. Para sa mga hindi kilalang herbal medicines, baka may epekto sa atay kaya, dapat maging maingat at hindi irekomenda. Pero ang mga malawak na kilala tulad ng makabuta at ginseng ay dapat irekomenda at ay promote. Pero ang doktor sa Pilipinas kapag gumamit kang iba pa sa kanilang ginagamit, hindi na raw pwedeng bumalik pa. Ang side effects ay iba-iba sa bawat tao kaya mahirap sabihin ng general. Gayunpaman para makatanggap ng maayos ng paggamot, ang pasyente kailangang mapanatili ang physical strength. Kaya ang mga hindi pasyente ay dapat laging kumain ng healthy meals pero ang pasyente ay dapat kumain ng nutritious meals. Iyon ang paraan para makatanggap ng mabuting paggamot. Ngayon, ang iba't ibang uri ng berries tulad ng strawberry, blueberry, blackberry ay maraming hydrogen dahil ang oxygen na hindi kumpleto ay free radical na sumisira sa DNA. Kaya kung marami kang kakainin nito, nagbibigay ito ng maraming hydrogen na nagiging tubig at inihi. May mga ganitong gamot na available ngayon. Ang fukoidan ay malawakang ginagamit sa Japan na nakuha mula sa seaweed tulad ng wakame at kombu. Mas mabuti pa rito ay ang siawit na mula sa pinakailalim ng dagat. Bakit ito kilala sa mahabang panahon sa Japan? Dahil ang pagong ay nabubuhay ng hindi bababa sa 200 o 300 taon. Sa pag-aral ng mga pagong, kumakain silang siawit. Kamakailan ng mga food technologists sa Pilipinas ay nagaral ng ganitong seaweed mula sa dagat ng Palawan at nalaman na may mas maraming polyphenol kaysa sa Japanese variety. Ito ay pumipigil sa inflammation at may flavonoids na pumipigil sa cancer. Kaya noong nakaraang taon sa isang universidad sa Pilipinas ginawa ang clinical trial at tulad ng inaasahan napakausay ang resulta at napakaganda para sa side effects. Ang pagkain ng ganitong nga bagay habang napapagamot ay natural lamang. Sa ganitong paraan, ang buong katawan ay magiging malakas at lahat ay mabuti. Ang pag-iwas dito at pagsasabi na huwag gawin ay walang katuturan. Lalo na sa labas ng hospital, kailangan make focus sa pagpapalakas ng katawan. Kaya ang nutrition diet ay dapat protein-centered. Sa umaga rin para makakuha ang maraming protein, lutuin ang itlog sa pamamagitan ng steaming. Pagkatapos ay balutin sa seaweed sheets para madaling kainin dahil ang plain steamed eggs ay nakakasawa. Ang seaweed ay napakagandang plant protein at lahat ng sea products ay may healthy components. Budburan ng konting asin para mas madaling kainin. Gayon din ang patatas, steam at balutin sa seaweed. Huwag kainin ng diretso sa umaga ang tofu
ay slice lightly at balutin din sa seaweed. Ang mga seaweed ay maring i-cut small para madaling balutin kung may pera balutin sa mas premium seaweed. Pero ang premium seaweed ay walang asin kaya ang ilan ay gumagamit ng premium seaweed sa lube at ordinary seaweed sa labas. Ito ay mabuti. Dapat protein-centered dahil ang protein ay katulad ng nahaligi at bricks ng isang bahay. Para hindi gumuho ang bahay, kailangan matibay ang bricks at iyon ang ginagawa ng protein. Ang fats ay mahalaga rin sa katawan. Lalo na para sa immune system, ang unsaturated fats ay mabuti habang ang saturated fats ay masama. Ang olive oil ay may pinakamarami nito. Sa mga high-end restaurants, ginagamit nila ang olive oil sa lahat ng piniprito. Kapag uminom ng wine o nagfa-free, gamitin ang olive oil. Ang bad vegetable oils ay saturated fats na nagiging low-density lipoprotein cholesterol. Kapag pumasok ito sa katawan, dumidikit sa dingding ng blood vessels at nagpapakitit, kapag nagsimulang mablok ng mahigit 70% nagkakaroon ng blood clot. Kapag nabasag ang blood clot at pumasok sa malilit na blood vessels, nagdudulot ito ng heart attack at stroke. Lahat ng organ ay kailangan ng mayos na daloy ng dugo para gumana ng tama. Kapag nagsimulang mablok ang blood vessels, mas kaunti ang daloy ng dugo at oxygen kaya nasisira ang functions. Kaya ang liempo o pork belly ay isa sa pinakamasamang pagkain. Pero bago ang edad na 40, may sapat na enzyme sa katawan na nakaka-breakdown nito. Pagkatapos ng 40, bumababa ang lahat ng enzymes at hormones. Sa mga nutrients, ang carbohydrates ay mabuti para sa energy, pero maring magdulot ng diabetes. Hindi masama ang carbohydrates, pero ang white rice at white flour ay katulad ng purong asukal. Ang brown rice o whole grains ay may asukal din pero mas kaunti. Gamitin ng madalas ang mga iyon. Ang masasarap na pagkain ay karaniwang matamis at mataba at iyon ang masamang pagkain. Sa totoo lang, ang masasarap na pagkain ay parang gamot sa utak. Bago ang 40, may sapat na enzyme at insulin para ay breakdown. Pagkatapos na 40, bumababa ito. Ang utak ay matagal na naalala ang mga masasarap na bagay kaya mas naalala kaysa sa plain food at paulit-ulit na naakit. Ang habit mula pagkabata ay mahirap baguhin at nananatili. Ang pag-iwas sa cancer ay dapat sa pamamagitan ng healthy diet. Iwasan ang mga posibleng masama tulad ng matatabang pagkain gaya ng liempo at matamis. Ito ay hindi lang para sa cancer, kundi para sa lahat ng sakit dahil pinipigilan nito ang chronic inflammation. Ang inflammation na ito ang nagdudulot ng lahat ng sakit at lalo na nagbabago sa yenes para sa cancer. Gayunpaman kapag na-diagnose na ang cancer, kailangan ng nutritious diet para ay rebuild ang damaged tissues. Habang patuloy ang chemotherapy, nang hihina ang katawan dahil sa tissue destruction, kaya kailangan kumain at uminom ng mabuti para mapunan ang lakas sa legs at thighs. Sa mga karni, ang ibang karni ay nagiging acidic sa katawan na masama. Ang beef at pork ay may bad fats na nakakasama sa blood vessels. Pero ang itik at black goat meat ay may magandang protein at halos walang bad fats. Kapag tinanggal ang taba, mabuti ito. Bukod dito, nagiging alkaline sa katawan. Kung mabilis kainin ang karne, tiyak na magkakaroon ng constipation. Ang constipation ay nagdudulot ng colon cancer dahil mabilis maabsorb ang tubig pero mabagal ang karne kaya tumataas ang pressure sa bituka, nagiging mahina ang bituka wall, nagkakaroon diverticula pagpasok, ang fes inflammation, polyps na nagiging cancer. Sa mga bansang kumakain ng maraming karne, marami ring colon cancer, pero ang dahilan ay hindi ang karne kundi ang constipation. Para maiwasan ang constipation, kapag kumakain ng karne, ay kumain ng marami ng gulay na may fiber at ngumuya ng mabuti. Para sa cancer patient sa Pilipinas, kapag kumain ng bone broth na walang taba tulad ng nilagang buto o bulalo na walang mantika, napakabuti nito sa katawan. Kung ayaw nito ang isda, ang pinakamabuti dahil puno ng protein at omega-3 na pumipigil sa blood vessel diseases. Ang diet na nakabase sa isda ay katulad ng Mediterranean diet na mabuti. Hindi ko masyadong sinasang-ayunan ang strict vegetarian diet dahil walang kasiyahan sa pagkain at ang pagkain ay bahagi ng kaligayahan sa buhay
Ang pagkain ng sari-sari at balance ay mas mabuti kaysa sa isang uri lamang. Ang katawan ay nagnanais ng balance at moderate na nutrition. Higit sa lahat para maging malakas ang bituka ang pinakamagandang pagkain, ito ang kinakain namin noong bata pa sa probinsya. Ako ay 82 taong gulang na. Kapag tinitingnan ko ang aking makaibigan sa probinsya lalo na ang mga nakaranas ng hirap noong dekada 70 wala ni isa sa kanila na hindi malusok. Lahat sila ay malusok at lampas di 80 na. Pero ang mga kaibigan ko na nakilala ko sa kolehiyo sa Maynila ay kakaunti ang malusok. Bakit sa probinsya marami kaming naglalakad? Dito sa lungsod tren at busang gamit kaya mahina ang paglalakad. Ako ngayon ay naglalaro ng golf at naglalakad ng 18 holes nang walang problema at hindi gumagamit ng cart. Ang marami sa aking mga kaibigan ay hindi na makalakad. Iyon ang pagkakaiba. At ang pagkain ng adlay rice na may gulay wraps at fermented paste ay napakalakas sa bituka. Sa buong buhay ko, hindi ako nakaroon ng diarrhea o constipation. Maraming beses akong napunta sa India at kahit sa 5-star hotels, lahat ay nakakasakit ng tiyan maliban sa akin. Pero ako ay laging mahilig sa fermented soy products. Kapag may naanyaya na kumain, sinasabi ko na fermented soy ang gusto ko at ang naanyaya ay nagsasabi na biro ba iyon. Kapag sa karinderya, ni karne sinasabi ko na bakit kayo gagastos sa masamang pagkain ang fermented soy, adlay, rije at gulay wraps ang pinakamagandang pagkain para sa kalusugan. Ito ay nagpapalakas ng good bacteria dahil fermented foods. Sa mga ospital sa Amerika, kapag ang pasyente ay nagsasabi na wala na silang lakas at parang mamamatay na sinasabi nila na kumain at uminom ng anumang makakapagbigay na lakas. Ang paggamot habang kumakain at umiinom ng ganitong mabagay ay natural lamang. Sa ganitong paraan ang buong katawan ay magiging malakas at lahat ay mabuti. Pero kakaiba sa Pilipinas, kapag ang mga pasyente ay nagsabi ng ganitong mga salita, sinasabi ng mga doktor na huwag na nilang gawin iyon kaya hindi ko ito maintindihan. Mga subscriber ng Gintong Kalusugan, kamusta kayo? Ako po si Dr. Rodrigo Lim mula sa College of Medicine ng University of the Philippines at mula sa University of California School of Medicine sa Amerika. Bukod sa mga kilalang paggamot, maraming kailangan ng mga supplementary o adjunct therapies dahil lahat ng paggamot ay may toxicity. Sa mga ospital sa Amerika, ngayon ginagamit na nila ang katulad ng tradisyonal na gamot dahil nalaman nilang kahit ang modernong gamot ay hindi sapat at ang mga gamot na ipinasa sa loob ng libu-libong taon ay makakatulong. Kaya naman lubos nilang pinaktibe iyon. Kapag nakaroon ng chemotherapy, ang digestive system ay naapektuhan kaya nakakaroon ng pagduduwal at iba pa. Ang masaa at ganitong mabagay ay mabuti kaya patuloy na iniinom. Katulad sa Harvard, ginagamit nila ang katulad ng tonic drinks o herbal teas habang nagpapagamot. At kapag sinabi ng pasyente na wala na silang lakas at parang mamamatay na, sinasabi na kumain at uminom ng anumang makakapagbigay ng lakas. Kung mabuti ang ginseng, pinapayuhan nilang kumain ng ginseng at lahat ng iyon. Pero kakaiba sa Pilipinas, kapag ang mga pasyente ay nagsabi ng ganitong masalita, sinasabi nga, doktor na huwag na nilang gawin iyon kaya hindi ko ito maintindihan. Para sa mga hindi kilalang herbal medicines, baka may epekto sa atay kaya dapat maging maingat at hindi irekomenda. Pero ang nga malawak na kilala tulad na makabuti at ginseng ay dapat irekomenda at i-promote. Pero ang nga doktor sa Pilipinas kapag gumamit kang iba pa sa kanilang ginagamit, hindi na ro pwedeng bumalik pa. Ang side effects ay iba-iba sa bawat tao kaya mahirap sabihin ng general. Gayon pa man para makatanggap ng maayos ng paggamot ang pasyente, kailangang mapanatili ang physical strength. Kaya ang mga hindi pasyente ay dapat laging kumain ng healthy meals, pero ang pasyente ay dapat kumain ng nutritious meals. Iyon ang paraan para makatanggap ng mabuti ng paggamot. Ngayon, ang iba't ibang uri ng berries tulad ng strawberry, blueberry, blackberry ay maraming hydrogen dahil ang oxygen na hindi kumpleto ay free radical na sumisira sa DNA.
Kaya kung marami kang kakainin ito na bibigay itong maraming hydrogen na nagiging tubig at inihi, may mga ganitong gamot na available ngayon. Ang fucoidan ay malawakang ginagamit sa Japan na nakuha mula sa seaweed tulad ng wakame at kombu. Mas mabuti pa rito ay ang seaweed na mula sa pinakailalim ng dagat. Bakit ito kilala sa mahabang panahon sa Japan? Dahil ang pagong ay nabubuhay ng hindi bababa sa 200 o 300 taon. Sa pag-aral ng mapagong, kumakain sila ng seaweed. Kamakailan ang mga food technologists sa Pilipinas ay nag-aral ng ganitong seaweed mula sa dagat ng Palawan at nalaman na may mas maraming polyphenol kaysa sa Japanese variety. Ito ay pumipigil sa inflammation at may flavonoids na pumipigil sa cancer. Kaya noong nakaraang taon sa isang universidad sa Pilipinas ginawa ang clinical trial at tulad ng inaasahan napakahusay ang resulta at napakaganda para sa side effects. Ang pagkain ng ganitong mga bagay habang nagpapagamot ay natural lamang. Sa ganitong paraan ang buong katawan ay magiging malakas at lahat ay mabuti. Ang pag-iwas dito at pagsasabi na huwag gawin ay walang katuturan. Lalo na sa labas na hospital, kailangan mag-focus sa pagpapalakas ng katawan. Kaya ang nutrition diet ay dapat protein-centered sa umaga rin para makakuha ng maraming protein. Lutuin ang itlog sa pamamagitan ng steaming, pagkatapos ay balutin sa seaweed sheets para madaling kainin dahil ang plain steamed eggs ay nakakasawa. Ang seaweed ay napakagandang plant protein at lahat ng sea products ay may healthy components. Budburan ng konting asin para mas madaling kainin. Gayon din ang patatas, steam at balutin sa seaweed. Huwag kainin ng diretso sa umaga. Ang tofu is-sliced lightly at balutin din sa seaweed. Ang mga seaweed ay maring ay cut small para madaling balutin. Kung may pera, balutin sa mas premium seaweed. Pero ang premium seaweed ay walang asin, kaya ang ilan ay gumagamit ng premium seaweed sa lubat ordinary seaweed sa labas. Ito ay mabuti. Dapat protein-centered dahil ang protein ay katulad ng mga haligi at bricks ng isang bahay. Para hindi gumuho ang bahay, kailangan matibay ang bricks at iyon ang ginagawang protein. Ang fats ay mahalaga rin sa katawan, lalo na para sa immune system. Ang unsaturated fats ay mabuti habang ang saturated fats ay masama. Ang olive oil ay may pinakamarami nito. Sa mga high-end restaurants, ginagamit nila ang olive oil sa lahat ng piniprito kapag uminom ng wine o nagfa-free gamitin ng olive oil. Ang bad vegetable oils ay saturated fats na nagiging low-density lipoprotein cholesterol. Kapag pumasok ito sa katawan, dumidikit sa dingding ng blood vessels at nagpapakitit. Kapag nagsimulang mablok ng mahigit 70% nakakaroon ng blood clot. Kapag nabasag blood clot at pumasok sa malilit na blood vessels, nagdudulot ito ng heart attack at stroke. Lahat ng organ ay kailangan ng mayos na daloy ng dugo para gumana ng tama. Kapag nagsimulang mablok ang blood vessels, mas kaunti ang daloy ng dugo at oxygen, kaya nasisira ang functions. Kaya ang liempo o pork belly ay isa sa pinakamasamang pagkain. Pero bago ang edad na 40, may sapat na enzyme sa katawan na nakaka-breakdown nito. Pagkatapos ng 40, bumababa ang lahat ng enzymes at hormones. Sa mga nutrients, ang carbohydrates ay mabuti para sa energy pero maaring magdulot ng diabetes. Hindi masama ang carbohydrates pero ang white rice at white flour ay katulad ng purong asukal. Ang brown rice o whole grains ay may asukal din pero mas kaunti. Gamitin ng madalas ang maiyon. Ang masasarap na pagkain ay karaniwang matamis at mataba at iyon ang masamang pagkain. Sa totoo lang, ang masasarap na pagkain ay parang gamot sa uta. Bago ang 40, may sapat na enzyme at insulin para i-breakdown. Pagkatapos na 40, bumababa ito, ang uta ay matagal na naalala ang mga masasarap na bagay, kaya mas naalala kaysa sa plain food at paulit-ulit na naakit. Ang habit mula pagkabata ay mahirap baguhin at nananatili. Ang pag-iwas sa cancer ay dapat sa pamamagitan ng healthy diet. Iwasan ang maposibleng masama tulad ng matatabang pagkain gaya ng liempo at matamis.
ito ay hindi lang para sa cancer, kundi para sa lahat ng sakit dahil pinipigilan nito ang chronic inflammation. Ang inflammation na ito ang nagdudulot ng lahat ng sakit at lalo na nagbabago sa yenes para sa cancer. Gayon pa man kapag na-diagnose na ang cancer, kailangan ng nutritious diet para i-rebuild ang damaged tissues. Habang patuloy ang chemotherapy nang hihina ang katawan dahil sa tissue destruction, kaya kailangan kumain at uminom ng mabuti para mapunan ang lakas sa legs at thighs. Samantalang ibang karne ay nagiging acidic sa katawan na masama. Ang beef at pork ay may bad fats na nakakasama sa blood vessels. Pero ang itik at black goat meat ay may magandang protein at halos walang bad fats kapag tinanggal ang taba mabuti ito. Bukod dito nagiging alkaline sa katawan. Kung mabilis kainin ng karne, tiyak na magkakaroon ng constipation. Ang constipation ay nagdudulot ng colon cancer. Dahil mabilis ma-absorb ang tubig pero mabagal ang karne, kaya tumata ang pressure sa bituka, nagiging minor ang bituka wall, nagkakaroon ng diverticular pagpasok, face inflammation, polyps na nagiging cancer. Sa mga bansang kumakain ng maraming karne, marami ring colon cancer, pero ang dahilan ay hindi ang karne kundi ang constipation. Para maiwasan ang constipation kapag kumakain ng karne ay kumain ng marami ng gulay na may fiber at ngumuya ng mabuti. Para sa cancer patients sa Pilipinas, kapag kumain ng bone broth na walang taba tulad ng nilagang buto o bulalo na walang mantika, napakabuti nito sa katawan. Kung ayon ito ang isda, ang pinakamabuti dahil puno ng protein at omega-3 na pumipigil sa blood vessel diseases. Ang diet na nakabase sa isda ay katulad ng Mediterranean diet na mabuti. Hindi ko masyadong sinasangayunan ang strict vegetarian diet dahil walang kasiyahan sa pagkain at ang pagkain ay bagingan kaligayahan sa buhay. Ang pagkain ng sari-sari at balanced ay mas mabuti kaysa sa isang uri lamang. Ang katawan ay nagnanais ng balance at moderate na nutrisyon. Higit sa lahat, para maging malakas ang bituka, ang pinakamagandang pagkain ay ang fermented soybean products, adlay o brown rice at lettuce o gulay wraps. Ito ang kinakain namin noong bata pa sa probinsya. Ako ay 82 taong gulang na. Kapag tinitingnan ko ang aking kaibigan sa probinsya, lalo na ang nakaranas ng hirap nung dekada 70, wala ni isa sa kanila na hindi malusok. Lahat sila ay malusok at lampas 80 na. Pero ang kaibigan ko na nakilala ko sa kolehiyo sa Maynila ay kakaunti ang malusok. Bakit sa probinsya marami kaming naglalakad? Dito sa lungsod, tren at bus ang gamit kaya mahina ang paglalakad. Ako ngayon ay naglalarong golf at naglalakad ng 18 holes nang walang problema at hindi gumagamit ng cart. Ang marami sa aking kaibigan ay hindi na makalakat. Iyon ang pagkakaiba at ang pagkain ng adlay rice na may gulay. No. Yeah? This maraming beses akong napunta sa India at kahit sa 5-star hotels lahat ay nakakasakit ng tiyan maliban sa akin. Pero ako ay laging mahilig sa fermented soy products. Kapag may nag-anyaya na kumain, sinasabi ko na fermented soy, ang gusto ko at ang manak-anyaya ay nagsasabi na biro ba iyon. Kapag sa karinderya ni karne, sinasabi ko na bakit kayo gagastos sa masamang pagkain. Ang fermented soy, adlay rice at gulay wraps ang pinakamagandang pagkain para sa kalusugan. Ito ay nagpapalakas ng good bacteria dahil fermented foods.